and ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, kaninang umaga po ay naging bagyo na ang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Yan ang bagyong Karding na ikatlong bagyo ngayong Setyembre at ikalabing-isa ngayong taon. Huli itong namataan ng Pag-asa sa layong 1,320 kilometers east of northern Luzon. Lalo pa yang lumakas at isa ng tropical storm na may lakas na hangin nasa 65 kilometers per hour at pagbugso nga abot sa 80 kilometers per hour. Sa forecast track ng Pag-asa, kikilos ito pakanluran at kung hindi magbabago ang galaw ay inaasahang magla-landfall o tatama sa bahagi ng Isabela o Cagayan sa darating na linggo. Wala pa pong nakataas na wind signal pero maging I am ready ang mga taga-Northern at Central Luzon na makakaranas ng direktang epekto ng bagyo sa mga susunod na araw. Ang isa pang bagyo sa labas ng PAR, huling nakita 1,625 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, hindi ito inaasang papasok ng PAR. Bagaman wala pang epekto ang bagyo, magdadala ng ulan sa ilang bahagi ng bansa ang habagat at localized thunderstorms. Base po sa Metra Weather, may ulan sa umaga sa western section ng Luzon. Mas maraming lugar na ang uulanin sa hapon at gabi. May heavy to intense rains kaya maging I am ready po sa banta ng baha o pagguho ng lupa. May mga posibleng pag-ulan din sa Metro Manila bukas po yan. Maaring hanggang gabi ang tsansa ng ulan sa ilang lugar. Sa Visayas at Mindanao, posible rin ang ulan lalo na sa hapon. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.